Good morning sa ato mga televiewers nga nagalantaw sa mga aga. Kag-ari na ato misita ginapaabot alin pa ni kagabi nga pabnambong kutanay sa akon kung oras pasugod no. Ang pagpungko ni Assistant Regional Director sa National Bureau of Investigation o kung NBI diri sa Region 6 si Attorney Arnold Diaz. Ari sa subong kag antes kita bang umpisa pangayoan sana siya panamyaw sa inyo tanan. Attorney, your greetings to our televiewers. Good morning, everyone. On behalf of our Regional Director, si Attorney Jeremiah Sargado, we are honored to be the guest in today's coffee talk show. So thank you, good sir, for inviting us. And rest assured, ang amon ni office will try to answer whatever queries you may have in relation, sir, sa mga contemporary issues nga ginatubag natin subong. Thank you. Ang umpisahan ko ni sa pagpamangkot si Attorney. Kung sino si Attorney Diaz tagadiin bala kag parang mabalaan na kung ikaw ilunggo ang natural o kung taga Negros o kay kabalo ko magambal lunggo eh. May I know who is Attorney Arnold Diaz. Oh, okay, sir. Sige. So I'll introduce myself. Ako si Attorney Arnold G. Diaz, no? So isa man ako ka Ilonggo, tumandok ako sa Haro, Iloilo City. So, dali man ako nagdako sa Iloilo, nag-eskwela ako sa Angelicum School. No? Ako nag-elementary, tapos ang high school ko sa UP High School Iloilo, ang college ko sa UP Visayas sa Miagao. Nagkuha ko Political Science and Management, bali double major course. Then pag-graduate ko sa 1997, nag-law school ko sa University of San Agustin. So, after graduation, nagkuha ko sa bar sa 2001. Then 2002, naging lawyer ako. I took my oath and signed the roles. After that, nag-practice mo ko, sir, for 3 years. At the same time, katudlo ko sa UP Visayas sa Miagao. Then nagsulod ko sa NBI, sir, 2005. So, pagsulod ko, I was first assigned in Manila. Then so uli na-assign ko din sa Iloilo. I spent 5 years here. Then 2012, na-reassign naman ko liwat sa Iloilo. Sa Manila. And then nga, subong, na-reassign naman ko din. So, basically, sir, taga-dirigid ko, sir. Ilang ko kisagli. Ilang ba ako, sir? Francisco, we are in a hurry to ask question. Ini si Attorney Arnold Diaz to nagsugod sa NBI since the time of DOJ Secretary Raul Gonzales. Yes, sir. Daga 2004 ako nag-apply sa NBI. Then nabato na ako 2005. So time to ni Secretary Gonzales, sir. Okay, una nga pamangkot, kamusta ang kampanya sa NBI ning madata nga cybercrime bigali? Daw di ba sa Iloilo may mga reported ka mga illegal activities sa attorney? Actually, sir, ang investigations ng cyber offenses, isa na sa amon nga mandate, no? Nasa RA 10867 na ng NBI Modernization Law. Now, from experience, since I was assigned here, kadamo sa katon nga mga cyber-related nga offenses. Ang very common is cyber libel, no? Tapos recently with the advent ng COVID pandemic, even until now, kadamo kita sa cases ng cyber fraud or online fraud. So dara kami katutok sa subong, no? Kay ang reach ng cyber fraud tabad ka very wide, broad, no? People from all walks of life are affected by it. So, kami sa office, may make it a point na prioritize mo naman mga klase sa kaso. Nung Peter? Ang subong, do ka data na gitsang natawag natin lang ang mga fake news, no? Kagini siya nakatugas ang kagarot sang ato niya pag-gobyerno kay pati ang kumilik nagdiskumpyar na. Pero may isas din, nagdamo ini ang natawag nato niya mga purveyors ng fake news, ining mga trolls, no? Mga vloggers, sa chimpo ni Presidente Duterte. Now, nagwa na ko sa istorya, kapag ang China nag-intra na ginpaton. Anto ang mga pila ka mga Manila-based ng mga PR firms. Oh yeah, PR firm. Kag subong may nabantog, diri nga may China, ano gan panawag sinisang kwa naton? Farm sa mga trolls, no? May farms lang mga trolls dito sa Pilipinas. Mamangkot kita, may na-detect na black hamus na isang operasyon sa China dito sa Pilipinas, parte sa inay obra na hindi, pagkag ang natawag espionage.
Okay. Sir, sa mga trolls, sa mga fake news, no? Actually, right now, ang NBI as well as other law enforcement agencies focus nila. Right, this is election season. Magamit ang fake news as a means to to confuse the public or to discredit certain candidates running for public office. So ang NBI, if you've noticed, since the past few months, has been very active investigating and even filing charges against so-called purveyors of fake news. May isa din ka pa mga quote. With the present situation in West Philippine Sea, halin ni sa Australia, ang Chinese Communist government, influence nila kuno are all over the place. A lot of vloggers are parroting the Chinese narrative. May mga vloggers din kung sa Iloilo, ang kampanya sa mga Chinese diri nila ginadala na daw ginahaylo ang mga tao nga magpudig tayo sa Chinese against the US. Ano ang RDNPI personnel investigating sa mga vloggers? So far subong sir ka matamat ka ng NBI investigation na, especially with the recent discovery at lang may invitan niya PR firm. So ang focus ara imbestiga na kami sa NBI may tawag kami nga case build up. So kung may mabaton kami nga reports about that, it's subject to investigation. Kaya natabo sini sa Cebu. Kinkuan na picture ang sinulog. Kagin post nila sa Facebook nga may rally nga magkaaga sa Manila. Di ang mga tao ay nag-report sa China nila kay may rally mo ang traffic muna. This could distort the regular working days ng mga tao nga makobra. Gingamos ng mga tao. So, gindakop sila sa NBI. But that was the remote case para ito eh. Subong lang naghulag ang NBI dito sa Metro Manila. When, I'm sad to say, nga sang ma-involve ng ngalan ni National Director Santiago. Ginpati siya, gindalan sa mga vloggers eh. So, nag-order na sa Eddie Rontene. Kaya ibigay sa una, though, is a complacency. Kaya pero kati si Director Santiago, is a former judge. Kag ang nag-appoint sa iya sa NBI, si Duterte. Because, ang tawag lang nga, siya ang nag-dismiss ang kaso na Michael Yang, kag sa upod yung mga drug personalities. So, bilang siguro padya, amo na ginatag siya. Mag-director sa, ang daw siya eh. So, isitan pa siya. Subong aktibo na yan ang trabaho sa NBI. Actually, sir, nag-appoint sir kay Director Santiago si Sir BBM. Yung buslan niya si Attorney Telemos na taga Sibalom, bala sir. And it happened last year only, 2023, sang June. No? Now, with regard sir nga sa mga vloggers na gamit ang ngalan ni Director Ramon, I believe a few weeks ago, nag-file ang NBI cases against these vloggers, do 4 ni sila. And allegedly, dili sila based, pero sa kintrack ang ilang IP, it turned out they are based abroad. So, ginfile na sa isang appropriate charges, no, sa for spreading fake news, sir. Kaya kita natin nga, bisan sa mga, alam mo ko na isa ako man sa ganibitar sa una magupod sa China, Philippines, friendship na ginakreate sa mga tao ini. Muna yun pa makot sa taga-Australia kay kung ang hambal niya, kung ang NBI Iloilo is investigating dito sa mga may-ari ko ng mga vlogger sa Iloilo na game mo. Ano siya, itiway pa tayo nakabalo, no? Siguro, kwanta lang siya. If in the course of our regular monitoring, we will be encountering vloggers based in Iloilo nga propagate sang fake news, no? In regard sa amo ng issue, then we will investigate it, sir. I hope Mr. Denmark CD at Attorney Diaz have given you the right answer. Tawag kay Richard Bertuso, mga amigo, taning mga good morning kap. Siya NBI Cebu has already arrested some vloggers. Sir, may na-arrest sila, may napaila naman sila kaso. Sila sa NBI Manila. Usually sa Manila, sir, ang cybercrime division naman. Silang at the forefront, tira. It's not in Ninja is watching. Thank you. Salamat sa magalan. Okay. Ano ka, interesados lang.
Actually, ang sir, ang fake news, may existing legal mechanisms kita nga maka-address sina. No? So there are laws designed to combat it. In fact, during martial law, si President Marcos, may enact siya nga law, ang PT-90, ang anti-rumor mongering law. Rumor mongering. Oo, so it was punishable. Pero sa time ni President Aquino, I think it was repealed sa 1986. So subong damo laws man gyapon, may abis kang wala ng PD-19 na-apply sa pag-spread sa fake news. So depende sa content sa news, ang gina-filean sang appropriate charges sa revised penal code, ang Article 154, for example, unlawful use of the means of communication, unlawful utterances in relation sa Cybercrime Act. So sa Cybercrime Act naton, ang RA 10175, may ara man siya sang separate provision for cyber libel. Cyber libel. So ang cyber libel, very common din na-encounter na isang opisina namon. Naka-file naman kami several cases nga nag-prosper man. So kung ba example isa lang ka tinaga mo siya. Ang ambasador rabisang Philippines, nagabutan din siya China, dayaw ya ang bulig siya China sa aton diri sa Pilipinas mga proyekto. Pero isa ina ang pagpatindog sa mga cell sites. Pulig. Pwede binutig. Wala man siya sa abilidad. Ang kapagwa siya, kadagin sikat mo ng China, dito tawag siya rumor magiring man na. Pwede na sumapailan sa kaso sa rumor magiring. Kaya wala nang rumor mongering law mo, na-repeal na sir. Na-repeal na. 1986. Pero, ano mo man ang context, ang content ng vlogger, no? So, kung medyo makabiolate sa revised penal code or sa anti-cybercrime law, pwede siya makasuhan. So, ibutang tao na case-to-case basis, sir. Ito yung mga fake news na, kay fake na mga balsa, hindi na insakto. At kung kapin pa kunti, it involves the security of the state. So, kung it involves security of the state, ang NBI proactive na, no? So, since January this year, if you notice, ang NBI, especially ang STF namon sa Manila, Special Task Force, sila ang sa forefront sa pagdakop sa mga alleged Chinese spies, no? Mostly yung pagdakop sa Manila or sa Central Zone or even Palawan. Sa Subic, may dakop man. Then recently sa Comelec may IMSI catcher sa likod ng salakyan niya. No? Grabe ito. So NBI man to nagdakop. So subong office naman active in that aspect. Okay. But although ang mga issue ni sang mga Chinese espionage nag-crop up na last year pa sir ato lang maging pang-raid sa Tarlac sa Pampanga nga mga Pogo Hub. So anyway, our agency is active in that aspect, sir. Okay, pag-okay kay Francis ang galantaw sa aton subong no. Sa kapihan sa mulutan, madamo guro ka muda. Shoutout kay Buyet Rintoy. Kasi mo punta na, Brian mo. Brian alam mo, Brian alam mo, si Buyet Rintoy, sino daw po nyo da? Damo ka muda, no? Nini Carmel, Victor Numat, Maria Lini Cardenas, Ivan de Nuevo Sudario of Malaysia, Benji Salve, Jeff de la Cruz, aramanda sa mulo. Nelda Murillo, Hong Kong siya. Jenny Den, US niya si Den. Musta lang, sa unay, pinusapan na apelido, mong Den, Jimmy Den. Good morning da, shoutout na si mo Jenny into your hobby. Kay Art Calzas, kupunta man ini sa media, kay Cynthia Mariano, para ba't siya program now. Ang kwadrin ni Denmark, kanamo mo, hindi ta na mapanakaroon na. Ma-accommodate, sir. Abi, Francis, ikaw na Sir, level 1 nato ang National Bureau of Investigation in NBI is a part of government law enforcer to secure sining aton laboton nga May 12 election. As part of NBI Region 6, ano sir ang mga butang ang inyong mga to secure safe kagula sa butbaying ang eleksyon sa aton diri sa Biloga Region 6. Okay, so ang NBI, just like any other law enforcement agency, in-deputize man kami sa Comelec. No? Tapos member kami sa Comelec Task Force sa Contrabigay. No? In-launch siya last February and March.
So ang amon office active da. So kami, feed kami information man sa COMELEC, pag-assist man sa kami sa ila when it comes to reports of vote buying. So isa na namong ka isa na namong ka role. At the same time, kung may mga concerns, cyber offenses related sa elections, may ka-consult man sa amon ng mga government officials, ga-assist mo. Sir, may mga reports nga dira sa Batas sa Dueñas. May mga alleged vote buying na ito kapon, no? Kag may helicopter ganit dito nga naghumpa. So, ang ring-ring sa mga tao sa Dueñas, basi nagdala kwarta tong helicopter. Ano ang napatunyo nga report ni sir? Well, actually, that matter was brought to our attention yesterday. So we verified it through open sources, no? So online, ginlantaw man namon. So we also relayed that information to COMELEC kasi sila day ang lead agency. So we're still waiting for any advice from them. But basically, na-monitor na namon kahapon. Kaya I think it went viral through social media, especially mga sa mga news outlet na laging report na nila. Okay, Long Peter? Ang niblang tawag na ito operations sa China din, no? Sa ilang pag-read sa mga otoridad, mga NBI ganin, pud mo na. So, ganin kita kakuha balita. Kaya dito sa lugar sa mga pugo, may natin-recover itong mga uniforme sa mga Chinese Army. Ano ka matuod na? Well, actually, that was reported last year pa, no? Ito sa Bamban and sa Porac, sa Pampanga, sa Tarlac. However, there were some quarters saying that it was used as props sa ilang mga scam operations. No, kaya may mga scam hubs na ang POGO. So, kabalo na sila mag-misrepresent sa mga identities nila. Pagkatamo ng scam ang ilang inaintahan, halin sa love scam, sa online loan scam, credit card scam, kadamo. So, those uniforms that were recovered, ilan lang to ka pieces, hindi man damo-damo, ang assessment to it was used for scamming purposes. So, imo pagtanaw, as we 2 days before election na. Ang operasyon nila sa mga spies ngayon, mga Chinese spies ngayon nga nag-operate dito sa aton, may tuyo ba lang sa baro ng aton eleksyon o kanintrahan nila? Ano sa pagtanaw sa NBIs ni? Are you aware of this? Is this a cause for alarm? There is sa Region 6, peaceful man di ang elections, no? Ang alleged Chinese meddling or presence, hindi man din naton ma-feel, no? Kaya ang aton concerns is different sa national level, no? So, nonetheless, kita vigilant man kita if ever may reports of Chinese espionage, alleged Chinese espionage activities. Kaya that's also part of our mandate. Pero sa amon office, there's a specific division nga task to handle that. Kamuna silang sa Manila base, sir. Tapos there is sa Iloilo, so far, wala pa man ta reports ang mga large-scale dito po guhab, except tong nadakop sa Balantang last year bala. Nga involving 17 Chinese. Kadamo gid siya sa parubad sa mga China to sa Chinese dito sa Coast Guard. Isipa do mo 7 kung 8 ka tao dito nga Chinese siya, hindi na Pilipino naka-uniforme Coast Guard na. Ano operasyon na sa China? Is there a threat that they will invade the Philippines or ano sa tanaw mo? Kaya mo ba involved pitas niya sa ilan na yun, parang sa West Philippines inabulin lang atong mga Coast Guard to, tapos diri kasulod na ilang mga espiya. Well, actually, sir, I'm not really competent to answer that categorically. Kaya that is an issue na better address sa military naton, sa Air Forces. Pero right now, sa current events, makita mo nga ang AFP, US military, nag-ano sa subong, nag-conduct exercises ng balikatan, kang focus sa Northern Luzon, no? Especially sa Batanes chain of islands, kag sa Apari, kag sa Cagayan. Itong focus nila, which is, if you look at the map, very close to Taiwan. So siguro, ang government nag-prepare man for any eventuality, especially if ma-invade ang Taiwan later on, no? So I think for now ang aton military is also vigilant about that issue, no? It's also addressing that concern. Okay, pa yung PNP Cybercrime Division nun, nabla siguro in coordination sa inyo. Isa pa ka pa mangkot ko si mo biya ni aton gusto ko lang mabalaan tanan.
Are you in coordination also with the FBI, Federal Bureau of Investigation sa US, pertaining sa isang Chinese operation yun eh? For now, kung mabasihan sa open sources, no, nga ang US government ka-assist man sa Philippine government. Government to Oo. government. Now, sa amon directly sa Iloilo, may link-up kami sa FBI. Pero lain niya nga aspect, most ang concerns nila sa mga wanted fugitives nga panagodi. Pero so the years, kay pila na din nadakpan sa Iloilo, doon naglaylo naman, dito wala na din may nagapanago ng mga ano nila, wanted fugitives. At ang FBI, kailan taon mo Facebook? Facebook. Oo, ginamonitor man namon. In Oo, fact, dapat din na eh. ah, Francis. just like the PNP, sa PNP may cyber patrolling kami, cyber monitoring man kami. So, sometimes ang mga balita or mga news travels faster sa social media. Mas faster pa sa mainstream news outlets naton. So, one method of monitoring events as they happen is also through social media. And sa amon experience, damo gid ga-upload sa Facebook sa mga news feed bala. So mas timely kag mas faster da ang pag-monitor mo sang events as they unfold. Even in the early hours of the morning, pwede mo ma-monitor mo. Sa isang kaso may file ninyo, sabi sa isa for views ang fake news, no? Ayun, obras may fake news yan. Na-prove nyo ma-fake na. So, sa bago kay Tate, wala na itong rumor. Magiring, anong bago nga pagkatapos yung mintar, anong bago nga lahi na? Depende, sir, no? Kung usually na file is Article 154 sa Revised Penal Code. Unlawful use of the means of publication and unlawful utterances. Tapos, kung may mga libelous items pa ang fake news, pwede man ma-filean sa cyber libel, sa cybercrime law. Going back pag sa Revised Penal Code, kung gina-agitate mong people sa fake news, ang mga viewers mo, pwede man na ma-fall sa inciting to sedition. Bugat-bugat na yan. Oo. Iba pagaling ang fake news, may araman nga kung ginaguba ang imo pagkatawo, pwede mo na filean intriguing against honor. Pero mga revised penal code na nga offenses which gina-relate mo sa Cybercrime Act, which is a new law. Sa 2012 lang na nag-take effect, sir. Sakit ang piyansa sa mga cybercrime, no? 30 na, sa una, 10 lang na. Oo, sir. Kaya gina-qualify mong crime mo. Rather gina-ga-add ka bala, sir, sa 1 degree higher. So, mas mahal ang piyansa, especially sa cyber libel. Alam mo na, mga Facebook, mamati ka mo, mayo doon kay Ara, basi matabis ka mo. O antes ko yata kay Francis, rin naman lantaw. Shout out ta, Architect Guevara, Espacias. Larry Jimenea, mag-anak ni. Luis Espino, Florence Quirol of Toronto, Canada. Andrew Guardapi, Danny Minea, makulod din may parintia. Rhoda Pedregosa, Francisco Abonado, Bosok, igutan na yung media. Heidi Minea, prima, kamusta ng Intramuros, punong barangay. Erma Chua, kamusta ng Haniway. Manny Galyar, kamusta namang ragwag mo sa kanyinan, pamati, kamandi. Kaya ang imo nga question sa mga forbiyos ng pictures, kaya ginawa na. Jonathan Go, shout out to si Jonathan, and Yudli Catalan, watching us. Damo sila lang tao sa atong smong kansado, Jonathan Bertuari. Mo, may pagko ng mga 49 nagsulod, 49 katao sila lang. Pero na, Francis? Good morning kay Sir Victor Nunat dira sa Antique sa Golden Travelers Inn. Ang atong pamangkot kay Assistant Regional Director sa NBI kay Sir Arnold. Kay ba doon natin may instruction sa inyo ang inyong NBI Director Jaime Santiago nga ang NBI stay neutral sa sining election kag non-partisan kamo attorney. Yes, sir. Ang NBI, just like any other law enforcement agency, and just like the military, is non-partisan and impartial when it comes to elections, no, both national and local, sir. Wala kang wala may na monitor nga mga NBI personnel nga nag-moonlighting sa politiko para sa tubla kay Congressman Pulong Duterte na duha ka pulis to unauthorized ang pag-security court nila moonlighting sa kay Congressman Pulong Duterte dito sa Davao City. Diri ba wala ba kamo na no? Ang NBI wala man nga moonlighting in any politician here in Region 6. Wala, sir. Kaya gina-prohibit na sa office namon. And also,
if mag-moonlight ang isa ka law enforcer or military personnel, it's also considered an election offense. Pwede ka nakasuhan man sa COMELEC. So if may request for mayroon na nag-request sa amon for security assistance, hindi na namon mag-grant unilaterally. Kay maagi kini sa COMELEC. Kay COMELEC na yung ga-decide, silang ga-designate kung sinong security. So in that aspect, wala kami ga-deploy personnel for security, election-related security sa mga local candidates. Oh. How about sa inyo mga civilian agent, no? Ini mga civilian agent sa NBI, siguro sa inyo kaysa wala kay ibalo, baligar man sa mga politiko, kag sa mga negosyante, even nga hindi election, attorney. At sir, kina-prohibit na. In fact, ang mga confidential agents namon gi-recall na ina, sir, no? Kay to be honest, may problema man kami na sa ila in the past. So right now, ang stress yun namon, basta mga amo na nga matters, dapat organic personnel gid ya. Oo. So hindi kami wala na kami gatap sa mga confidential agents kay may problema kada sa accountability, no? Hindi na sila trained, hindi sila government plantilla. So ang amon office mo as much as possible organic personnel lang gina-field namon. Hindi pa rin sa una, but kung hasta pa subo, may mga NBI IDs nga nakita natin sa mga pinaka mga civilian person nga nagkapakilala nga civilian agents ang NBI kag may mga ID sila nga may perma man sang NBI regional director o kung dito sa babaw nga inyo officials. Actually, sir, we have encountered that problem in the past and it was also brought to our attention. In fact, may nadakop na kami ng mga tao nga na pasakaan namon usurpation of authority nga kaso sa prosecutor's office kang iba ni sila na convict na sa court. Okay. Oo, so we've dealt with this matter, no? We're trying to address this kay na-notice namon kadamo kung gusto magpanggap nga NBI, no? Sometimes biskang wala ID pakilala lang NBI amo na. So once may report nga amo sila ginaksyonan sa office namon, sir. So ano mga stern warning mo nyo sa mga personalidad nga may mga nagapakuno-kuno NBI, may mga ID sa NBI, nakapakilala civilian agents ng NBI, ano ang mga warning nyo sa ilan ni sir? So, ini ka mga tao, kung kapakuno-kuno ka mo, tingnan mo yung opisina, we have the resolve to file charges against you, no? Kung hindi na namon ma-entrap or madakop, the direct filing kami. Inakasuhan na namon, aside sa usurpation, na-filean pa na namon, falsification of public documents. Kaya ila ID or ila mission order sa mga posil nila, fake na. No, that was a problem in the past, pero as of now, na-address naman na namon, sir. Mas mapala si Francis to, sir, hindi pagtagay ID. Pero by the way, sir, no? Ang opisina sa NBI under construction sa mga ginakayo. Though, may nakita ko nga sa DSW to NBI office. Ano, nag-temporary, nag-saido ko mo sa inyong opisina? Yes, sir. We transferred na sa may Aurora Village sa Maria Clara Avenue. Na sa kilid sa Insular Life ng building. It's across Ocean City and Metrobank, no? So our office in Fort San Pedro was demolished to pave way for the construction of a 3-story building. It will include our regional office and also our digital forensics laboratory. Meaning, hopefully, maka-field din ang Manila office namon sang tawo, sila maman sang DFL. Ang Digital Forensic Laboratory, sila nagakonduct sang forensics sa mga gadgets nga masis namon or nga mga technical matters, no? So dako na nga bulig sa pag-address sang issues ng cybercrime sa Region 6. Kay diri na sa Iloilo may cybercrime court kita kay Judge Maniba. Ang kulang din namon forensic laboratory. So kung may mga gadget kami nga ginapa forensics, I have to bring them in Manila. Dito na namon gina-turn over para ma-conduct forensic examination. So next year, if mahuman na ang amon DFL di sa Iloilo, mas dasig na ma-address na namon ang mga concerns sa mga complainants regarding sa pag-analyze sa mga gadgets, no? This is especially sa mga cases bilang kung may madakpan kami nga tao kag ang ilang cellphone ginagamit sa use as a means to commit crime. So hopefully matapos na by late this year or early next year. So para at least ang amon services di sa tao mag-improve.
Although may ari man di digital laboratory ang RACO 6, no? Yan ay ka PNP Anti-Cyber Crime Group. Oo. Tapos so basically amo na ang purpose nga pobra kami bago nga building. Ang original office and a digital forensic laboratory. So sa mga amigo naton kag amigang base may transaction kamo sa aton National Bureau of Investigation Region 6, temporary initial nagsaylo sa likod sang Ocean City. Dira sa Tabok, sir. Sa Tabok. sa tabok sang Sa Ocean kilid City. siya sang Insular Life. Sa kilid sang Insular Insular Life Life. no Aurora subdivision. Yes. Pwede ka Diya sa makagi through General Luna Street. Okay. So, Kumauman ninyo ang pakayon nyo nga building nga subong first floor lang. Matawom ini kumauman ay mo nini nga third floor ang aton NBI Region 6. 3-story siya, sir. Pero it will contain a forensic laboratory. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay. Shout out na kay Dwayne Himinea. Tamo ko lang to sa to. Maribek Alfonso. Jovi Jabor. Swani Patinho. Swani Patinho. Shout out na si mo. Gisalin Upida. DB Castaneda. Gretchen Amit. Cory Fuentes. Ninpa Bandorio. Mabel Lazaro. AG Aruba. Cheryl Salvador. And Teriso de Lima. Miyari pa kitsin bin kabilogo. Hindi nanay kaya makakaroon mo ubos timpo ta. Karoon mamungkuta sa imo as director. Ini ang nakita naton ang tanan niya ini naangot naton kung nali mag id na kita sa pag-monitor. Ang idlaganan sini revised penal code gid permi kung mag-file kita kaso. Kung cyber-related crime, sir, ang aton dagid niya primary law is RA 10175, ang Anti-Cyber Crime Prevention Act of 2012. However, pwede na siya if ang gamit sa pag-commit sa offense is to the use of the internet or a computer, gina-relate naton sa appropriate provisions ng revised penal code, which dugay na nga law 1930s Improper pa na. use of information Information kag technology. the use of technology. Computer information device technology. or internet. Tama na. At mo kada mo ginamigo sa Facebook mo kamuni. Yes, sir. Actually, ang amon office is we're swamped with cases involving Facebook. Sa tatlo ka or sa apat may ka mga social media platforms like Facebook, Instagram, TikTok, kag Twitter, X na wala. Twitter. Oo, ang pinagid niya ka damo, sir, nga kareklamo ang Facebook. Facebook gid. gid. Meaning damo gid niya kagamit Facebook. Mas broad ang reach ng Facebook, no? Now, the question is another question. Pero ka nag-demo ka di siyang binutig. Fake news, ha? Ano mo, you are planning to file charges against this Sapor Bureau kung siya nag-ubras ni. Kaya na-discover yung masyagin ni, na-confirm nyo. How about those who shared? Nag-share sa iyang inubran. Are they also liable to answer for this? Sa amon sir nga practice, usually ang ginaano ginamon, ang kasuhan ang nag-propagate sa fake news, ang author gid. Ang author gid. Tapos dapat na may mga witnesses nga maka-attest nga ang ginagamit niya account belongs to the author of the fake news. Pero this could be a stern warning to those who always share sa mga information. Yes, Kaya may followers man sila mo. So, propagate ka man sa fake news fake nini. news. By in essence. So, that's why nga pagsasunod nga pag-operate sa NBI, yung halong na tani. No, actually sir, mga cases of fake news mostly direct filing, no? Seldom lang ina-inquest. Although sa Cebu to atong isa ka vlogger nga nag-post online, indakop ito siya kay active ang pag-stream niya. Pero in most cases, sir, sir? Direct filing sa fiscal. Pero Regular filing, sorry. Direct filing, law enforcement term na. Kunyari, kung saan ginagamit lang niya, kirida na sa ni Juan, ano problem na naman. So, defamatory, libelous ina. No? Libelous, dito naman kamukat to sa cybercrime law naman na yes, sir. Ang cybercrime law, may ada specific provision sa libel. They call it cyber libel, unlike sa sa revised penal code. Ang revised penal code answer when it was enacted, wala pa to computer at the time, no? So obsolete na siya. Tapos yung attorney, kaya na 29 na mo 86. Okay lang. Damo pa interesado, wala mga Facebook user ni. Next, ang sunod niyo, Brass NBI, monitoring na gid ni, maghalong na kamo.
Actually, sir, ang ano to ang fake news, no? Dugay na nga phenomenon. Oo. Pero sa una, ang means of circulation was mostly through print, no? Or to a certain degree broadcast. Pero with the advent of of the internet, no? And because of the emergence of social media, mas grabe na ang pag-viral sini. Plus sa observation ko, sir, ang regulation wala gina-regulate ang content. Especially if it's written in the vernacular or in the dialect or local dialect. Hindi na ma-monitor sa Facebook. Unless siya ko mag-post ka sang malain nga tinaga in English, automatically gina-take down na ni Facebook. Pero kung sir, kung in the vernacular like Hiligaynon or Kinaraya, mabutlayan na si Facebook monitor sina. Oo. So ang ako na observation, unlike sa mainstream media, mainstream news, gina-regulate niya, sir, may censorship. Hapos na i-limit ang circulation. Pero sa Facebook as a social media, no, because of the internet, kabudlay i-regulate, kabudlay i-censor. So kapati ka man sa aton nga mga media to blas sa quadcom rin pag-investigar. Kapati ka man nga ini sila ginabayran gali sang paghanin nila sa China, they're receiving money gali just to make this just to continue operating this trolls yung mga brani. O kay na man sir mo ginibestigahan man sa Senate, no? Tapos ibang gali ko na may training pa sa China. Foreign funded, no? So it would affect their sa ato niya national security. In that aspect, sir, may mga national security implications na siya. Inciting to sedition ini. Yes, may aran actually mga na-filean sa inciting to sedition. Oo. Sa ila to nga halin sa China na filean to dahil Mark Lopez to. Mhm. Pero amo na, so dapat ang role daya if nagavilag ka or what do you call this vlogger and content creator, dapat exercise or observe ka man sang ethics, no? Mga reporter tayo, mga journalista, sila journalism ethics mo. At the same time, may natawag ko lang social responsibility. Kaya ang gina-post mo sa social media, mabasa na hindi lang sa locality mo, no? Kaya ang internet, it transcends territorial boundaries. Mabasa na not only here in your locality, it can be viewed and read nationwide, even internationally. No? Kaya may medium na mo so the internet. So dapat, if you're a content creator, a vlogger, no? You should also practice social responsibility. You should also be cautious sa mga gina-report mo, no? Kung pwede tali. Siguro sa next Congress, siguro, attorney, magwa na ang may mga regulate. Dapat i-regulate gid. May law nga regulate, sir. Wala na isang Congress na natabo ni mo. Oo. May ilan na sa Brown nga lahi. We should also observe na may... Yes, sir. I-regulate it. Lain niya sa una when we were young sa 80s and 90s, when we were growing up. Pag ilalantaw tayo sa TV, whether TV lang na or cable TV, gina-regulate, no? Gina-censor. So, free for all, miskan bata gamay, kabalo na, kung ano-ano lang mabasa nila sa social media, no? Sa mga reels, makita nila, no? So, grabe na subong reach ang internet, no? Kay ang ilang target audience, halin sa pinakabata hasta sa pinakatigulang. Oo. So, ang ako lang observation, dapat there should be some form of regulation to it para ma-stop man ang pag-proliferate sa mga fake news. Aside sa fake news, mga iban pa sir nga cyber-related offenses. No? So, okay. Francis, last question. Although wala naman kita ipamangkot kay Attorney Arnold Diaz, no? Sang NBI. Siguro, Peter, ikaw na lang the shot ng question. Okay. Sa ato niya pamangkot si na mata-mata na balaan ng kamaturan nga kadamo sing usar sang mga binutig nga mga ang tawag ta disinformation, no? Yes, sir. Fake news, disinformation. Ini na pa ba yan? May matagaan attention. But this time siguro, diri sa Iloilo, may reklamo ito kina taga-Australia nga diri sa Iloilo, kung NBI in Iloilo, at monitoring sa Region 6 na, hindi lang Iloilo City. Siguro may arang ang kumusang mga agent nga nag-monitor naman yan. Sir, may naman kami sa IT, mga personnel.
Tapos kami nga mga agents, may training man kami sa cybercrime investigation. Okay. So, bis ka wala kami cybercrime section or division di line sa Manila. Kami may may cybercrime training. Tapos how would you call this kani? With regards naman sa mga election related matters, monitor man kami in conjunction man sa COMELEC, sir. Okay, makikilala ka mo nga may center ka mo eh. Sir, may Composite, kami may task force in create ng COMELEC for that. Nahalongin ang gagamit sa cellphone sa oras ng election day. Madakpan ka ng kakudakali, kadakpo sa penalty mo. Mm-hmm. So, sa amon, isang sa vote buying. Isagi lang. Pamutugin ang interesado si Atty. Kaiser mo to. Well, may harap pa tayo, Francisco, wala na? Ang ato na lang living nga question kay Atty. Arnold Diaz. In set up sa NBI sa Region 6, except sa NBI Region 6, nga aradang opisina sa may Fort San Pedro, may NBI Provincial Office man sa Aklan, Antique, Capiz, kag Negros Occidental. Kag sino mang head ni nila, Atty.? Okay, ang sa amon nga modernization law, before our modernization law, sang RA 10867, ang NBI located lang sa regional level, no? Now with the advent of our modernization law, in every province may NBI district office or provincial office. So naka-open na kami sang provincial office sa Antique and Capiz. Ang next naman ay open is for Aklan and Iloilo. Ang Bacolod has been in existence naman. Pero next year they will be forming part of the Negros Island Regional Office o NIR. So mahalin na sila sa sa Western Visayas. So sa amon sa NBI Subong kay amat-amat naman kami expand sa Capiz, ang head o sa Capiz District Office si Agent Jab Gayas. Ang head naman niya sa Antique District Office namon si Attorney Ramil Quinto. Ang amon nga Kalibo Office ginaano pa na understudy pa subong kay ang issue da is kundiin bala namon ibutang kun sa Boracay or sa Kalibo mismo. So that is the decision of the upper management. Sa Iloilo, may na kami site kasi Mayor Palmares nag-donate sang lot kaso sa Pasig City. Then ang Guimaras ginaplanuhan man patindugan man namon sang district office. By the way, sir, ang present NBI spokesman buong sa whole Philippines, si Director Labin. Sir? Amon siya nag-imbestigar na sa pagpatay sa Negros, ang involved mga Alvarez. Doon siya, Sir, si R.D. Lavin, he is the NBI spokesman. At the same time, he is the regional director of NBI NCR. Okay, so na-assign na siya sa una sa NBI Bacolod. Siya ang district head. So I think ang gina-refer mo na, sir, nga may gina-investigahan yung murder case. I don't know if I'm right, kay Judge Arles. But that happened more than 10 years ago. 10 years na, Yes, sir. Ang suspect doon, mga Alvarez sa Ilog la. Okay, pero I was not privy to that. Kaya sa Manila ko to assign at that time, sir. Basta all I know is he was assigned here in Bacolod. Si Attorney Romel Vallejo, inablo si Nini ng Marit Orleans kag pakaisa ni RDO 75 RDO Vallejo kay Ma'am Cristel. Kamusta na si Attorney Romel Vallejo? Doon sa NBI niya sa mo? Wala na, na-retard na? Hindi, sir, na-promote na siya deputy director. Assistant director na siya namon sa buong. So sa main office pa siya namon sa Macapagal Boulevard sa Pasay. Okay. Kabalo ka mo ini si Atty. Romel Vallejo. Ilunggo gid ni tagaharo ini kag siya ni ini nagdakop kay Palparan nung Peter dito sa Santa Misa Metro Manila. Siya gini nagdakop kay General Palparan. Anong Peter? That was in 2014. Ang ilan na unit, Anti-Organized and Transnational Crime Division at that time. So umato na dakpan to sa Manila si Santa Mesa si General Palparan. Okay. Repagate ikalima ng mga pidyeso kasi so damo ula. Shout out to my friend at DF, my dear friend at Tricia Yang, Manila, J. Jimenea, Princess Portillo, Cesar Estares, Sara Nebres, Fernando Villamor, Lenny Bernardo, Sally Senorio,
Nining Santillan, Dirly Vergara, Lynn Oberio, Daniela Rayos, and Sheila Unairos. So wala na kita panahon. Pasalamat kita sa pag-abot ni Attorney Arnold Diaz, ang Assistant Regional Director sa NBI 6. No? Pangayo kita siyang iyang parting word sa aton mga viewers, matian siya. Okay. So thank you, sir, for this. Ano ma-advise mo sa aton mga Facebook users sa mga platform sa Sukmin? Okay, sir. But first and foremost, sir, mapasalamat lang ko sa inyo for giving us the opportunity to grace your talk show. So ang ako lang advice sa general public is that sa use ng social media, you should always be responsible, no? Kay whatever actions you do in social media, whether sa Facebook live broadcast or sa mga posts nyo or comment nyo, may legal consequence na kung ang ginaubran nyo hindi maayo, no? So kung ang content nyo is very defamatory or libelous or involves disinformation or tawag sa mga fake news, may ara na corresponding liability. So dapat we should when using social media, we should always exercise caution, restraint, tapos refrain from using or posting content that is contrary to law. So kami sa NBI, kung may mga reklamo kamo involving cyber-related crimes, whether libel, fake news, or even fraud, no? Our office is open to welcome you. So if you have any concerns, if you just visit our office sa SV Moore Building sa may General Luna Street, no, sa city proper. So again, thank you for this opportunity and I hope makabalik the next time. Okay, this is not the end. Kahit sa mga salabayon sa aton nga Sukmin platform, mas lang kita nyo. Good luck. See you in jail. Okay, so sir, thank you again. Okay, Sir Francis, yung final words mo na sa imong mga fans. Sa liwat, madamo gid nga salamat sa ato mga viewers sa Kape at Issue TV program. Kag madamo man salamat kay Regional Director Maya Salgado sang NBI sa pagpadala sang iya Assistant Regional Director si Attorney Diaz nga mangin bisita naton subong diri sa Kape at Issue TV program. Sa liwat, hindi nyo kalimtan, Oswag, Ilonggo, 156 sa baluta sa Braboton nga Mayo 11 nga eleksyon. 12 nga eleksyon. Salamat gid. Okay, so nabatian ninyo, nakatag kami sang kabay pa nga nakatag kami sang mayong informasyon sa inyo, labing sa atong mga Sukmi user, batian ninyo aton NBI nga nakatag sa inyo panugyan, kabay pa nga nakatag kami sa mayong informasyon, kag madamong salamat sa pagupod sa Kape kag Issue sa aton tagbalay, bantog nga Hotel del Rio, sa aton local government rin, sa aton leader, sa Mayor Triñas, sa aton mga congressmen, congresswoman, kag sa aton nga sanggunian panglunsod. Madamong salamat sa inyo pagupod sa amon, sa Oswag. Kabay pa, yung makaatag kami sa inyo sa luwat sa mga maayo pagid yung mga bisita, pero kay Atty. Diaz, nga damo kita sa nabaluan. Thank you very much. This is your host, in Kape kag Issue, Peter Herminia. May God bless us all.